Magandang araw sa inyo mga boy, welcome back ulit sa ating channel and update lang tayo no sa PBA. Okay, sa nagaganap na PBA season 15 na Commissioner's Cup. So, eto tayo sa balitang Magnolia Hotshots mga boy no. Bali-balita nga na itong Magnolia Hotshots ay posibleng magpalit ng kanilang resident import mga boy no. So, ang kanilang current import nyo na si Noni Omot mga bay is posibleng palitan dahil nga currently 0 wins and 2 loss ang Magnolia Hotshots mga bay no. Medyo hindi maganda yung naging simula nila ngayon and hindi na sila tinatawag na kumbaga intro boys nung mga nakaraang conference dahil nga dito sa kanilang hindi magandang simula yung PBA Commissioner's Cup. And isa sa mga naging tinuturing na dahilan yung bakit 0-2 yung kanilang kartada is yung kanilang import na si Noni Omot mga bay, no? Pero despite sa 0-2 win-loss record ng Magnolia, yung PBA Commissioner's Cup, etong si Noni Omot mga bay is nag-average siya ng 29.5 points per game sa nilang last 2 games ano, kontra sa NLEX and I think sa Tia Firma yata yon or kung di ako nakakamali. So medyo pagdating sa scoring okay naman itong si Omut mga bay no. Alam natin magaling to. Pero medyo napansin ko lang sa laruan niya iba na yung laruan niya compare dati no sa nung nasa national team pa siya ng South Sudan. Although nag-average siya ng 32 points last game kontra sa NLEX mapapansin natin na medyo kulang sa depensa itong si Noni Omot Mabay ano. Medyo mukhang mali yung naging import na pinalit nila. Actually itong si Noni Omot pangalawang import na to ng Magnolia ngayong conference na to. Kung matandaan yung unang import niya na si Tyler Brown Suarez pinalitan itong si Noni Omot kasi nga naging available siya kasi supposed to be naglalaro pa tong si Noni Omot sa Lebanon and sa ngayon nga cancel yung mga basketball games sa Lebanon tinap siya ng Magnolia Hotshots and ayon sa report isa mga dahilan kung bakit nila kinuha itong si Noni Omot is dahil nga sa kanilang leadership dahil nga member siya ng national team ng Sudan and yun nga raw yung isa sa kailangan na Magnolia yung leadership sa team na to. Okay, so pero kahit na scoring machine itong si Noni Omot, medyo kulang talaga sa depensa and hindi niya na-fill up yung kailangan talaga ng Magnolia sa kanilang import which is supposed to be maganda sana sa team nila yung import na malaki talaga. Okay? Kung matatandaan ninyo kaya naging successful yung ilang mga runs na Magnolia last Commissioner's Cup dahil dun sa mga import nilang sina Tyler Bay, Nick Rakocevic, yan, na may depensa and magaling sa ilalim. So, ito kasing si Noni Omot, medyo iba yung laruan niya. Hindi talaga siya swak sa playstyle ng Magnolia. Okay? Hirap nga din siya kahit nga yung 32 points na ginagawa niya or 29 points per game niya na average. Medyo hindi ganoon kaganda tingnan yung mga galawan niya dun sa kanyang mga puntos na yun, mga bay, no? And balita na mukhang tina-target ng Magnolia itong si Marquise Bolden. Okay, kung tatandaan niyo ito yung tumalo sa atin sa SEA Games sa Indonesia. Ito yung naturalized player ng Indonesia national team na si Marquise Bolden. So, take note itong si Bolden is kakagaling lang din ng injury. Pero magaling to sa ilalim mga bay. Okay, sa ngayon active siya and may nilalaroan siyang Liga Overseas and I think patapos na rin yung kontrata niya so posibleng magpalit kapag sunod pang natalo itong Magnolia sa kanilang next game gamit itong import nilang si Noni Omot. So very crucial yung kanilang next game dahil pag natalo pa sila posibleng palitan nila si Noni Omot. Talagang magaling si Noni Omot mga ba no? Hindi natin may kakaila yun pero talagang hindi saswak or nag-gel sa playstyle ni Noni Omot yung playstyle ng Magnolia kaya hindi sila nagkiklik. Medyo pangit yung chemistry nila. So abangan natin mga bay kung mananalo ba yung Magnolia sa kanilang next game or magpapalit na sila ng bagong import.
Maraming salamat sa panonood.